A blessed morning po to everyone. My name is Arlene De Maano ng The Sanctuary Church Community Fellowship International. And welcome po sa ating morning tilaok. Bago po ang lahat, let us pray. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. We praise you, we glorify your name, O God. Maraming salamat po sa panibagong araw at sa pagkakataong ito. Thank you for your goodness, grace, and love na patuloy naming nararanasan araw-araw. Inaanyayahan ka namin na manguna sa oras na ito. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan upang maging handa kaming makinig at tumanggap ng iyong salita. Come Holy Spirit, gabayan mo kami upang mas maunawaan namin ang iyong mensahe at matutunan naming i-apply ito sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Ang verse po natin sa araw na ito is from the book of Hebrews 12:2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Our prayer focus for today is to pray for endurance in trials, guided by the example of Jesus. At ang ating prayer points ay prayer for our neighbors, pray to show patience, kindness, and forgiveness to all. Ang title ng ating morning tilaok today is Looking to Jesus Through Every Trial. Saan ka nakatingin sa buhay mo ngayon? Sa araw-araw nating buhay, maraming bagay ang kumukuha ng ating atensyon. Gaya na lamang ng work, ng problems, pamilya, social media, worries today, worries tomorrow, pati yung future, wino-worry mo na rin. Minsan, sobrang dami ng distractions na nawawala ang focus natin kay Jesus. Pero sinabi ng Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus. Hindi lang ito simpleng tingin. Ang ibig sabihin nito is intentional focus. Parang yung mga runner, nakatingin lang sila sa finish line at tuloy-tuloy lang ang kanilang pagtakbo. Kung saan, yun yung kanilang patutunguhan or yun ang direction ng kanilang race. Ganon din sa ating buhay. Saan ka ba nakatuon? Jesus, pioneer at perfecter ng faith. Tinawag si Jesus na pioneer at perfecter ng faith. Ano bang ibig sabihin nito? Ang pioneer, siya ang nagbukas ng daan ng pananampalataya. Siya ang nauna. Ano man pag sinabing perfecter, siya rin ang magpapatuloy at magpapakompleto ng faith natin. Ibig sabihin, hindi lang si Jesus ang simula ng faith mo. Siya rin ang magpapatibay nito hanggang dulo. Minsan naisip natin, mahina ang faith ko, parang hindi ko kaya, or wag na lang kaya. Pero ang good news, hindi nakadepende sa lakas mo ang faith mo. Nakadepende ito kay Jesus. Sinabi sa Philippians 1:6, this verse reminds us na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa atin ay siya rin ang magtatapos nito. Pangalawa, the cross, suffering with a purpose. Sinabi rin sa verse, for the joy set before him, he endured the cross. So isipin mo ito, ang krus ay simbolo ng sakit, kahihiyan, at paghihirap. Pero nagtiis si Jesus dahil may nakita siyang joy beyond the suffering. Ano nga ba yung mga to? Nakita niya ang kaligtasan ng tao. Ang relationship natin kay God. Ang victory ng resurrection. Minsan, ganito rin ang buhay natin. May seasons na mahirap. May problema sa family, may stress sa trabaho, may disappointments, may pressure, may prayers na parang hindi pa nasasagot. Pero ang lesson dito, hindi lahat ng pain
ay meaningless. Sometimes, God allows struggles because may mas malaking purpose siya. 3. Lift your eyes to Jesus. Ang encouragement ng verse na ito ay simple, pero powerful. Look to Jesus. Kapag nakatingin tayo sa problema, nawawalan tayo ng pag-asa. Pag nakatingin naman tayo sa ibang tao, nadidisappoint tayo. Kapag nakatingin naman tayo sa ating mga sarili, nakikita natin ang mga weaknesses. Pero kapag tayo ay nakatingin lang kay Jesus, nagkakaroon tayo ng hope, strength, at direction. Si Jesus ang example ng endurance. Hindi siya sumuko sa krus at hindi rin niya tayo iiwan sa journey natin. Paano natin isasabuhay ang Hebrews 12:2? Start your day looking to Jesus. Before checking your phone, spend time with God. Nung umattend kami ng VBS training, sabi, no Bible, no breakfast. So before you start your day, before you drink your morning coffee, before you eat your breakfast, spend time with God. Read your Bible. We encourage everyone to read the Bible and post your takeaways sa aming TSCCFI page. So meron kaming daily reading and everyone is welcome to join. When problems come, shift your focus. Instead of asking, bakit nangyayari ito? Ask Lord, Lord, what are you teaching me? What do you want me to understand? Keep running the race of faith. Life with God is not a sprint. It is a marathon. Minsan mabagal, minsan mahirap, pero tuloy lang ang takbo habang nakatingin kay Jesus. So tanungin mo ang sarili mo ngayon, saan ako nakatingin? Sa problema ba? O kay Jesus? Ano ang kailangan kong isurrender sa Kanya ngayon? Remember, Jesus is both the start and the finish of your faith journey. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, salamat sa araw na ito. We glorify you, O God. Tulungan mo kaming ituon ng aming mga mata sa iyo. Sa dami ng distractions at problems sa buhay, minsan, nawawala ang aming focus. Tulungan mo kaming mag-focus sa iyo at alisin ang anumang distraction sa aming isip. Nawa, ang oras na ito ay maging pagkakataon para lalo kaming lumalim sa aming relasyon sa iyo. Thank you dahil ikaw ang pioneer at perfecter ng aming faith. Bigyan mo kami ng strength to endure trials just like you endured the cross. Help us trust your purpose in every season of our life. Lord, we also pray for Israel, O God. Thy will be done. In Jesus' name, amen.